Magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal kong senior. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang dedikasyon ay ang pangangalaga sa kalusugan ng ating mga nakatatanda. Sa aking maraming taon ng panggagamot, marami na akong nakasalamuhang mga pasyente na may iba't ibang kwento at karamdaman. Ngunit isa sa pinakamadalas kong marinig na hinaing ay tungkol sa mga binti, ang bigat, ang pamumulikat, ang pangingimay. Madalas ito ay binabalewala lamang, itinuturing na normal na bahagi ng pagtanda. Ngunit narito ako ngayon upang sabihin sa inyo na hindi ito dapat basta-basta isinasantabi. Naranasan niyo na po ba ang pakiramdam ng kabigatan sa inyong mga binti pagkatapos ng isang mahabang araw? O kaya naman ay ang pangingimay sa inyong mga talampakan? O di kaya ay ang biglaang pamumulikat ng binti na gumigising sa inyo sa kalagitnaan ng gabi? Itong mga maliliit na abala na ito ay maaaring tila walang gaanong halaga, ngunit maaaring ito na pala ang mga babala ng inyong katawan tungkol sa isang bagay na mas malubha. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang pagwawalang bahala sa mga sintomas na ito ay maaaring humantong sa isang mas seryosong kondisyon? Karamihan sa mga tao ay isinasantabi ang mga sintomas tulad ng hindi komportableng pamumulikat, namamanhid na mga binti, at pamamaga ng mga bukong-bukong bilang mga normal na aspeto ng pagtanda. Ang problema ay ang mga maliliit na sintomas na ito ay maaaring magpahiwatig na ang inyong circulatory system o ang sistema ng daloy ng dugo ay nahihirapan. Ang pagwawalang bahala rito ay maaaring magkaroon ng malubhang kahihinatnan sa hinaharap tulad ng pagbawas ng kakayahang kumilos, patuloy na pananakit o kahit na isang sitwasyon na maaaring maging banta sa buhay. Ngunit huwag po kayong mag-alala. Hindi kayo nag-iisa sa karanasang ito. Dito sa ating pag-uusap ngayon, tutukuyin natin ang 5 pangunahing senyales ng mahinang sirkulasyon at higit sa lahat, ang mga natural na solusyon na makatutulong sa inyo. Unang senyales, pagbabago sa kulay at itsura ng balat sa iyong mga binti at paa. Habang tayo ay nagkakaedad, ang ating katawan ay nagbibigay sa atin ng mga maliliit ngunit makabuluhang pahiwatig na maaaring mayroong mali. Isa sa mga unang indikasyon na maaaring may problema sa daloy ng dugo sa inyong mga binti o paa ay ang pagbabago sa kulay ng balat. Napansin niyo ba na ang inyong mga bukong-bukong o paa ay tila mas maputla kaysa karaniwan? O marahil ay nagkakaroon ito ng mga maiitim na bahagi na may bahid ng kulay asul o lila? Ito ay maaaring isang seryosong babala na ang inyong sirkulasyon ay hindi gumagana ng maayos. Kapag ang daloy ng dugo ay bumagal o naging limitado, mas nagiging mahirap para sa oxygen at mahahalagang sustansya na maabot ang balat at mga tissue ng inyong mga binti at paa. Ang resulta, maaaring lumitaw ang mga kapansin-pansing pagbabago sa kulay, at ito ang paraan ng inyong katawan para sabihin sa inyo na nahihirapan itong mapanatili ang malusog na sirkulasyon. Ngunit hindi po diyan nagtatapos. Bukod sa pagbabago ng kulay, maaaring mapansin ninyo na anumang sugat o gasgas na inyong natatamo sa mga binti o paa ay mas matagal gumaling. Ang balat ay maaaring maging mas malamig kapag hinawakan kumpara sa ibang bahagi ng katawan.
Itong mabagal na pagaling ay isang malaking alalahanin sapagkat binibigyan nito ng pagkakataon ang mga impeksyon na kumalat. At para sa mga nakatatanda, ang mga ganitong impeksyon ay may potensyal na mabilis na lumala. Huwag ninyong baliwalain ang alinman sa mga sintomas na ito kung nararanasan ninyo. Sinusubukan kayong alertuhin ng inyong katawan at mahalagang kumilos bago pa lumala ang sitwasyon. Maaaring hindi lamang ito isang mababaw na problema. Ito ay maaaring isang indikasyon ng isang mas seryosong issue sa sirkulasyon. Ang maagang pagkilos ay maaaring makabuluhang mapabuti ang inyong mga pagkakataon na mapanatili ang inyong kalusugan. Kaya kung napapansin ninyo ang mga pagbabagong ito sa inyong balat, mahalagang bigyan ito ng masusing pansin at humanap ng lunas. Ikalawang senyales. Masasakit na pamumulikat sa gabi o habang naglalakad. Kung naranasan nyo na pong maglakad at bigla na lamang kailangang huminto dahil sa isang matinding pulikat sa binti, alam ninyo kung gaano ito kasakit at nakakainis. Ang ganitong uri ng sakit ay hindi isang paminsan-minsang abala lamang. Ito ay isang pulang bandila na maaaring magpahiwatig ng isang kondisyon na tinatawag na intermittent claudication o sa mas simpleng paliwanag, pananakit habang naglalakad dahil sa problema sa sirkulasyon. Ang kondisyong ito ay nangyayari kapag ang inyong mga ugat, arteries, ay kumikipot na pumipigil sa dugo na mayaman sa oxygen na maabot ang inyong mga kalamnan sa binti. Kapag hindi nakukuha ng inyong mga kalamnan ang oxygen na kailangan nila, nagsisimula silang mamulikat na nagre-resulta sa biglaang matinding sakit na iyon na nagpapatigil sa inyo. At higit pa rito, para sa maraming senyor, ang mga pulikat na ito ay hindi lamang nangyayari sa araw. Kadalasan, ang mga atake nito ay nangyayari sa gabi habang sinusubukan ninyong magpahinga at magpalakas para sa susunod na araw. Isipin ninyo na sinusubukan ninyong makakuha ng isang mahimbing na tulog, ngunit bigla kayong magigising dahil sa kumikirot na sakit sa binti. Ito ay nakakapagod, bukod pa sa pagiging hindi komportable. Maaari nitong pahirapan kayong makamit ang malalim at mahimbing na tulog na kailangan ninyo. Ito ay maaaring maging nakakadismaya, lalo na kung madalas itong mangyari. Ngunit mahalagang maunawaan na ito ay hindi isang bagay na dapat ninyong tanggapin lamang bilang isang natural na bahagi ng pagtanda. Kung nakakaranas kayo ng pulikat, ito ay malinaw na senyales na ang inyong sirkulasyon ay hindi gumagana ng kasing ganda ng nararapat. Bukod sa nagdudulot ng sakit, ang limitadong daloy ng dugo sa inyong mga binti ay nagpapataas ng inyong panganib na magkaroon ng mas malubhang mga problema sa hinaharap. Kaya naman, kung nakakaranas kayo ng matinding pamumulikat sa binti na gumigising sa inyo sa kalagitnaan ng gabi, o kung kailangan ninyong itigil ang inyong pang-araw-araw na paglalakad dahil sa sakit oras na para bigyan ito ng pansin. At huwag mag-alala, may mga natural na paraan upang mapabuti ang inyong sirkulasyon at harapin ang mga sintomas na ito. Ang pag-unawa sa problema ay ang unang hakbang sa paggawa ng mga tamang aksyon upang mapabuti ang inyong kondisyon at pigilan ang karagdagang pinsala. Ikatlong senyales, pangingimay o pamamanhid, pins and needles. Naranasan nyo na po ba
ang kakaibang pakiramdam ng pins and needles o pangingimay sa inyong paa o marahil ang tuluyang pamamanhid ng inyong mga daliri sa paa. Ang sensasyong ito ay maaaring mangyari pagkatapos ng masyadong matagal na pag-upo. Ngunit kung ito ay madalas mangyari o nagtatagal ng matagal, maaaring ito ay nagpapahiwatig ng isang mas seryosong problema. Sa katotohanan, ang pakiramdam na ito ay isang indikasyon na ang mga nerves sa inyong mga binti ay hindi nakakatanggap ng sapat na dugo o oxygen. Isipin ninyo na ito ang paraan ng inyong katawan upang sabihin sa inyo na nahihirapan ang inyong mga binti. Ang pangingimay o pamamanhid ay maaaring sanhi ng hindi sapat na sirkulasyon ng dugo na pumipigil sa inyong mga nerbiyos na matanggap ang oxygen at sustansya na kailangan nila upang gumana ng maayos. Sa simula, ang kakulangan ng oxygen na ito ay maaaring hindi mukhang mapanganib. Ngunit sa paglipas ng panahon, maaari itong magdulot ng pinsala sa mga nerbiyos. At ang pinsala sa nerbiyos ay hindi dapat balewalain. Maaari nitong maapektuhan ang inyong pakiramdam na ginagawang mas mahirap maglakad ng komportable o kahit na manatiling balanse. Ang isang maliit na abala ay maaaring biglang maging isang malaking issue na ginagawang mas mahirap ang mga pang-araw-araw na gawain tulad ng paglalakad, pagtayo at pag-akyat ng hagdan. Ang pangunahing issue dito ay maraming tao ang hindi nakakaalam ng koneksyon sa pagitan ng daloy ng dugo at ng kalusugan ng mga nerbiyos. Ang pangmatagalang pinsala na dulot ng mahinang sirkulasyon ay maaaring makaapekto sa inyong pangkalahatang kalidad ng buhay. Ngunit narito ang magandang balita. Maaari ninyong pigilan o kahit nabaligtarin ang pinsala bago ito lumala. Kung sisimulan ninyong mapansin ang mga sintomas na ito nang maaga at kumilos kaagad, oras na para pakinggan ang inyong katawan. Kung nakakaramdam kayo ng pangingimay o pamamanhid sa inyong mga binti o paa sa pamamagitan ng paggawa ng mga tamang hakbang, mapapanatili ninyo ang kalusugan ng inyong mga nerbiyos, mapapabuti ang inyong sirkulasyon, at mapapanatili ang inyong kalayaan sa pagkilos sa loob ng maraming taon. Ang pagwawalang bahala sa mga sintomas na ito ngayon ay maaaring magresulta sa mga malubhang problema sa hinaharap. Ika-4 na senyales panlalamig ng mga paa. Pakiramdam nyo ba ay nagyeyelo ang inyong mga paa? Kahit na ang ibang bahagi ng inyong katawan ay mainit naman. Kung naranasan ninyo na ito, hindi kayo nag-iisa, ngunit ito ay isang bagay na hindi ninyo dapat ipagwalang bahala. Ang malamig na mga paa ay maaaring isang pangunahing indikasyon ng mahinang sirkulasyon, lalo na kung walang malinaw na dahilan para manlamig ang mga ito. Maaari itong magpahiwatig ng mga problema sa inyong mga ugat na maaaring sanhi ng atherosclerosis, isang kondisyon kung saan ang plaque na binubuo ng taba, kolesterol at iba pang mga sangkap ay namumuo sa loob ng inyong mga ugat at humaharang sa daloy ng dugo. Bukod sa pagpapalamig ng inyong mga paa, ang kakulangan ng sirkulasyon na ito ay nagpapahiwatig na nahihirapan ang inyong katawan na maghatid ng mga sustansya at oxygen sa mga lugar na pinakanangangailangan nito. At iyan ay isang malaking problema. Ang inyong circulatory system ang siyang nag-aalaga sa inyong mga paa at binti. At kapag naapektuhan ang daloy ng dugo,
Naapektuhan din ang kakayahan ng inyong katawan na magpagaling at protektahan ang sarili. Tumatakbo kayo sa mas mataas na panganib ng impeksyon kung halimbawa masugatan ninyo ang inyong paa o magkaroon ng paltos dahil maaaring mas matagal itong gumaling. Kung ang mga maliliit na sugat na iyon ay hindi gumagaling ng maayos, maaaring lumala ito. Ngunit hindi po diyan nagtatapos. Bukod sa paggawa ng inyong balat na mas marupok sa paglipas ng panahon, ang mahinang sirkulasyon ay maaari ring maging sanhi ng mga pagbabago sa texture, pagkawalan ng kulay o pamamaga. At ang mas malala pa, kung hindi ito mapipigilan, ang limitadong daloy ng dugo ay maaaring humantong sa mas seryosong mga alalahanin tulad ng mga problema sa puso o pamumuo ng dugo, blood clots. Kaya naman, huwag ninyong balewalain kung ang inyong mga paa ay palaging malamig. Ito ay mapanganib, bukod sa pagiging hindi komportable. Mahalagang pakinggan ang mga senyales na ibinibigay sa inyo ng inyong katawan. Sa pamamagitan ng pagkilos ngayon, maaari nating pigilan ang mga problemang ito na lumala sa hinaharap. Ang magandang balita ay maaari ninyong mapanatiling malusog, mainit at malakas ang inyong mga paa at ang natitirang bahagi ng inyong katawan sa pamamagitan ng paggawa ng mga tamang hakbang upang mapalakas ang sirkulasyon bago pa mahuli ang lahat. Kumilos na po tayo. Bigyan ang inyong katawan ng pagmamahal na nararapat dito sa pamamagitan ng pagsisimulang alagaan ang inyong sirkulasyon ngayon din. Ikalimang senyales, kitang-kitang spider veins at varicose veins. Bago tayo magpatuloy, nais ko pong malaman kung taga saan kayo nanonood o nagbabasa ngayon. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba at huwag mag-atubiling magtanong kung meron man kayo. At huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notifications para hindi ninyo makaligtaan ang anumang payong pangkalusugan. Napansin nyo na ba ang mga pilipit at nakaumbok na mga ugat sa inyong mga paa o binti na maaaring may kulay lila o asul? Ang mga kitang-kitang ugat na ito ay higit pa sa nakikita ng mata. Ito ay isang malinaw na indikasyon mula sa inyong katawan na mayroong mali sa inyong sirkulasyon. Ang mga ugat na lumalaki at nagiging kitang-kita ay karaniwang nagpapahiwatig na ang mga valvula valves na nagpapanatili ng daloy ng dugo sa mga ito ay humihina. Isipin ninyo ang mga balbulang ito na parang mga pinto na one-way. Pinapapasok nila ang dugo paakyat sa puso at pinipigilan itong bumalik pababa. Kapag humina ang mga pinto na ito, ang dugo ay nagsisimulang maipon at bumalik na nagiging sanhi ng pag-umbok at pamamaga ng mga ugat. Ito ay partikular na karaniwan sa mga binti kung saan ang grabidad ay kalaban ng sirkulasyon. Kapag ang dugo ay hindi malayang makadaloy sa inyong mga ugat, nagkakaroon ng pressure na maaaring magparamdam sa inyong mga binti na mabigat o hindi komportable. At hindi po diyan nagtatapos. Kung ang mga ugat na ito ay hindi magagamot, maaaring lumala ito sa paglipas ng panahon. Maaaring maging mahirap ang paglalakad o pagtayo ng matagal, habang ang mga ugat ay nagiging mas pilipit, mas malaki, at mas masakit. Ang pamamaga ay maaari ring maging hindi makontrol.
Higit pa sa kitang-kitang mga ugat ang nakataya rito. Ang inyong vascular system ay nasa ilalim ng stress. Kung mas matagal ninyong babaliwalain ang mga sintomas na ito, mas malaki ang pinsala na maidudulot nito sa inyong mga ugat at sa pangkalahatang daloy ng dugo. Ang mga ugat na ito ay maaari ring magdulot ng iba pang mga problema para sa maraming nakatatanda tulad ng deep vein thrombosis DVT, isang mapanganib na kondisyon kung saan isang namuong dugo blood clot ang nabubuo sa isang malalim na ugat. Kung babalewalain ito, ay maaaring maging mapanganib at kahit na nakamamatay. Sa kabutihang palad, hindi ninyo kailangang tanggapin na lamang ang mga ugat na ito o hayaan silang lumala sa paglipas ng panahon. Maaari ninyong gamutin ang spider veins at varicose veins bago sila maging mas problemado sa pamamagitan ng paggamit ng mga natural na therapies at pagpapabuti ng sirkulasyon. Sa tamang pangangalaga, atensyon at sa tulong ng mga kapaki-pakinabang na bitamina at pagbabago sa pamumuhay, maaari ninyong bawasan ang discomfort, maging mas komportable sa inyong sariling balat at tulungang protektahan ang inyong mga ugat. Huwag nang hintayin na ang pamamaga at sakit ay maging hindi na matitiis. Kumilos ngayon upang bigyan ang inyong mga ugat ng suporta na kailangan nila upang manatiling matatag at malusog. Ang mga natural na solusyon, mga bitamina na nagpapalakas ng sirkulasyon, ngayong natalakay na natin ang mga senyales at mga panganib ng mahinang sirkulasyon, dumako naman tayo sa mga natural na lunas tulad ng mga bitamina na maaaring makatulong na mapalakas ang daloy ng dugo. Para mga masa, una, bitamina B3 niacin. Simulan natin sa pagtalakay sa bitamina B3 na kilala rin bilang niacin. Pagdating sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, ang bitamina na ito ay napakahalaga. Bakit po ito napakahalaga? Lalo na habang tayo ay nagkakaedad sa pamamagitan ng pagtulong sa pagpapalawak ng inyong mga daluyan ng dugo. Ang bitamina B4 ay ginagawang posible para sa dugo na dumaloy ng mas malaya at mas madali. Isipin nyo na pinaluluwag nito ang mga kalsada kung saan dumadaan ang inyong dugo. Ngunit hindi lang iyon. Ito ay maaaring lubos na magpababa ng panganib ng mga bara o pamumuo ng dugo, isang bagay na dapat malaman ng lahat lalo na sa mga may problema sa puso o bara sa ugat. Bukod pa rito, ang bitamina B3 ay mahalaga sa pagpapanatili ng isang malusog na balanse ng kolesterol. Nakakatulong ito na mapababa ang masamang kolesterol o LDL low density lipoprotein at mapataas ang mabuting kolesterol o HDL high density lipoprotein upang mapanatiling nababaluktot, flexible ang inyong mga ugat at maiwasan ang mga problema sa puso tulad ng atake sa puso o stroke. Kaya pinapanatili nitong malusog at matatag ang inyong puso at mga daluyan ng dugo bukod sa pagpapabuti ng sirkulasyon. Para sa mga senior na gustong mapanatili ang kanilang circulatory system sa mabuting kondisyon at bawasan ang kanilang panganib sa mga problema sa puso, ito ay mahalaga. Madaling makuha ang niacin mula sa mga karaniwang pagkain tulad ng mani salmon, tuna itlog, at dibdib ng manok. Kaya hindi ninyo kailangang uminom
ng mga suplemento upang matugunan ang inyong pang-araw-araw na pangangailangan. Sa kabila ng maraming benepisyo sa kalusugan ng niacin, mayroong isang maliit na issue na dapat tandaan kapag umiinom ng malalaking dosis ng bitamina, ang niacin flush. Dito ang inyong balat, lalo na sa inyong muka, ay maaaring mamula at uminit. Maaari itong maging hindi komportable, ngunit hindi ito mapanganib. Ang pinakamahusay na paraan upang makakuha ng niacin ay mula sa pagkain, hindi sa mga suplemento, kung mas gugustuhin ninyong iwasan ang epektong ito. Tinitiyak nito na sinusuportahan ninyo ang inyong sirkulasyon at pangkalahatang kapakanan sa isang balanseng, natural na paraan. Kung gusto ninyong maiwasan ang pamumuo ng dugo at iba pang malubhang panganib sa kalusugan, ang pagdaragdag ng bitamina B3 sa inyong dieta ay maaaring isa sa mga pinakamahusay na bagay na maaari ninyong gawin para sa inyong puso at sirkulasyon. Ikalawa, bitamina C. Dumako naman tayo sa bitamina C, isang sustansya na pamilyar sa marami sa atin dahil sa malakas nitong mga katangiang antioxidant at kakayahang palakasin ang ating immune system. Ngunit alam nyo ba na ang bitamina C ay mahalaga rin sa pagpapanatili ng mga pader ng daluyan ng dugo? Tama po iyon. Ang mahalagang bitamina na ito ay mahalaga sa pagpapanatili ng integridad ng mga pader ng inyong daluyan ng dugo, lalo na ang maliliit na capillaries na kung minsan ay nahihirapang mapanatili ang epektibong daloy ng dugo. Ang sirkulasyon ng dugo ay nagiging mas makinis at mas matatag sa pamamagitan ng mas mahusay na suportadong mga daluyan ng dugo na mahalaga lalo na para sa mga nakatatanda na nais mapanatili ang magandang sirkulasyon. Ang isa sa pinakamahalagang papel ng bitamina C ay ang pagpapataas ng produksyon ng collagen. Ang collagen ay isang mahalagang protina na sumusuporta sa integridad at kalusugan ng inyong balat, mga tissue, at mga daluyan ng dugo. Isipin ninyo ang collagen bilang semento na nagpapatibay sa mga pader ng inyong mga ugat. Ang produksyon ng collagen ay natural na bumababa habang tayo ay nagkakaedad, na maaaring humantong sa mas mahinang mga daluyan ng dugo at mas malubhang mga problema sa sirkulasyon. Sa pamamagitan ng pagkonsumo ng sapat na bitamina C, aktibo ninyong tinutulungan ang inyong katawan na mapanatili ang lakas at pagiging nababaluktot ng mga daluyan ng dugo. Sa mga lugar tulad ng inyong mga binti kung saan ang sirkulasyon ng dugo ay mas mahirap, maaari itong makatulong na maiwasan ang pagbuo ng varicose veins. Ang bitamina C ay kasama sa maraming masasarap at nakakapreskong pagkain tulad ng red bell peppers, dalandan suha, grapefruit kiwis, at strawberries. Bukod sa pagiging mataas sa bitamina C, ang mga pagkaing ito ay naglalaman din ng karagdagang mga sustansya na sumusuporta sa kalusugan ng katawan. Mahalagang tandaan na ang bitamina C ay sensitibo sa liwanag at hangin, na nangangahulugang ang pagkakalantad sa mga elementong ito ay maaaring magbawas ng bisa nito. Iwasan ang sobrang pagluto ng mga pagkaing ito at kainin ang mga ito ng sariwa upang mapakinabangan ng husto ang mga benepisyo ng mahalagang bitamina na ito. Bukod sa pagtulong sa sirkulasyon, ang bitamina C
ay lumalaban din sa pamamaga at nagpapabagal sa proseso ng pagtanda sa antas ng selula. Ito ay walang katapusang nagtatrabaho upang mapanatiling nababaluktot ang inyong mga daluyan ng dugo na partikular na mahalaga para sa mga matatanda na nangangailangan ng karagdagang suporta sa circulatory system. Ikatlo, bitamina K. Ngayon, pag-usapan natin ang bitamina K na madalas na hindi napapansin, ngunit mahalaga para sa kalusugan ng puso at sirkulasyon partikular sa mga nakatatanda. Ang bitamina K ay mahalaga sa pagpapanatili ng kalusugan at pagiging nababaluktot ng inyong mga daluyan ng dugo. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pagpigil sa akumulasyon ng mga deposito ng calcium sa inyong mga ugat na isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nangyayari ang arteriosclerosis o pagtigas ng ugat. Ang inyong panganib sa sakit sa puso, mataas na presyon ng dugo at pamumuo ng dugo ay tumataas kapag ang inyong mga ugat ay nagiging hindi gaanong nababaluktot at mas matigas na ginagawang mas mahirap para sa dugo na malayang umikot sa buong katawan. Dito pumapasok ang bitamina K bilang inyong tahimik na tagapag-alaga. Bukod sa pagtulong na kontrolin ang presyon ng dugo, ang bitamina na ito ay mahalaga sa pag-iwas sa pamumuo ng dugo. Ang pagkuha ng sapat na bitamina K ay mahalaga para sa mga taong may mataas na presyon ng dugo o mga problema sa ugat upang mapanatili ang matatag at malusog na sirkulasyon. Saan natin makukuha ang mahalagang bitamina na ito? Ang susi ay nasa mga berdeng madahong gulay. Dapat ninyong isama ang mga pagkaing mayaman sa bitamina K sa inyong regular na dieta tulad ng broccoli, spinach, kale at ang ating sariling mga gulay tulad ng malunggay, pechay at kangkong. Ang isang mahusay at madaling paraan upang mapataas ang inyong pagkonsumo ng bitamina K ay ang paggawa ng isang malamig na green smoothie sa umaga na may spinach, malunggay at marahil ilang prutas para sa lasa. Magbibigay kayo sa inyong katawan ng isang kayamanan ng karagdagang mga bitamina at sustansya bukod sa pagpapabuti ng daloy ng dugo. Ang katotohanan na ang bitamina K ay kasama ng iba pang mga bitamina, lalo na ang bitamina D upang mapanatiling malusog ang mga buto at mga ugat, ay lalong nagdaragdag sa kahalagahan nito. Kapag pinagsama, binabawasan nila ang pagkakataon ng artery calcification at sinusuportahan ang normal na daloy ng dugo. Ang pagtiyak na ang inyong mga daluyan ng dugo ay mananatiling nababaluktot hanggat maaari habang kayo ay nagkakaedad ay mas mahalaga. Ika-4, bitamina E. Panghuli, talakayin natin ang bitamina E na isa sa mga pinakamalakas na antioxidant at maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kalusugan ng inyong mga ugat. Bagaman maaaring alam na ninyo na pinoprotektahan ng mga antioxidant ang inyong katawan mula sa mga mapanganib na free radicals, alam nyo ba na ang bitamina E ay isang mahusay na tagapagtanggol ng mga daluyan ng dugo? Ito ay tumutulong na protektahan ang mga pader ng inyong ugat mula sa pinsala na iniiwasan ang mga maliliit na punit o bitak na maaaring magresulta sa mga potensyal na nakamamatay na kahihinatnan tulad ng pamumuo ng dugo. Ang mga namuong dugo ay maaaring mamuo sa mga mikroskopikong bitak na ito. Gayunpaman,
Kapag mayroon kayong sapat na bitamina E sa inyong katawan, ang inyong mga ugat ay nananatiling matatag, makinis at nababaluktot. Ang mas kahanga-hanga pa ay ang katotohanan na pinapataas ng bitamina E ang synthesis ng nitric oxide. Ang nitric oxide ay isang mahalagang sangkap na nagpapadali sa pagre-relax ng inyong mga daluyan ng dugo na nagpapataas ng daloy ng dugo. Nagreresulta ito sa mas mahusay na kalusugan ng puso sa pangkalahatan, pinahusay na sirkulasyon, at nabawasang hirap sa inyong cardiovascular system. Para sa mga senior na nais maiwasan ang mga komplikasyon tulad ng deep vein thrombosis, DVT, at iba pang mga problema sa sirkulasyon, ang bitamina E ay mahalaga dahil itinataguyod nito ang malusog na daloy ng dugo. Kaya saan ninyo makukuha ang bitamina na ito na mabuti para sa inyong puso? Ang mga berdeng madahong gulay tulad ng spinach, mga avocado, sunflower seeds, almonds at olive oil ay lahat ay mahusay na mapagkukunan ng bitamina E. Ang isang masarap at madaling paraan upang matiyak na nakukuha ninyo ang inyong inirerekomendang pang-araw-araw na dosis ng bitamina E ay ang pagkain ng mga masusustansyang pagkain ito. Bagaman nagbibigay ng mga benepisyo ang bitamina E, mahalagang tandaan na ang moderasyon ay kritikal. Karaniwang mas mainam na kunin ang inyong bitamina E mula sa mga natural na mapagkukunan ng pagkain kaysa sa mga suplemento dahil ang labis nito, lalo na sa anyo ng suplemento, ay maaaring magpataas ng inyong panganib sa pagdurugo. Pangwakas na salita at aral mula kay Dr. Santos. Aking mga minamahal na senior, ngayon ay napag-usapan natin ang ilang napakahalagang bitamina. Mga bitaminang nagpoprotekta sa inyong puso, nagtataguyod ng sirkulasyon at pumipigil sa pamumuo ng dugo. Ang mga bitaminang ito ay mahahalagang mandirigma na tumutulong sa inyong manatiling malakas, malusog at aktibo sa anumang edad. Hindi lamang sila maliliit na sustansya. Tinalakay natin kung paano maaaring magkaroon ng malaking epekto ang mga pangunahing sustansyang ito. Mula sa bitamina K na pumipigil sa pamumuo ng dugo sa inyong mga binti hanggang sa bitamina E na nagpapanatili sa pagiging nababaluktot ng inyong mga ugat at nagpoprotekta sa inyong puso. Bilang inyong doktor at kaibigan, nais kong mag-iwan ng isang mahalagang aral sa buhay. Ang ating katawan ay parang isang hardin. Sa ating kabataan, ito ay masigla at hindi nangangailangan ng gaanong pag-aalaga. Ngunit habang tayo ay tumatanda at pumapasok sa ating mga ginintuang taon, ang hardin na ito ay nangangailangan ng mas masusing pag-aaruga, pagdidilig at pag-aalaga. Ang mga sakit at sintomas na ating nararamdaman ay hindi parusa ng pagtanda. Ito ay mga paalala na ang ating hardin ay nangangailangan ng ating atensyon. Ang pag-aalaga sa ating kalusugan ay hindi isang laban kontra sa pagtanda, kundi isang pagyakap dito ng may karunungan at pagmamahal. Ang tunay na kayamanan na maipapamana natin sa ating mga mahal sa buhay ay hindi salapi o ari-arian, kundi ang masayang alaala at ang mas mahabang panahon na makakasama natin sila. At iyan ay nagsisimula sa pag-aalaga sa ating sarili. Nasa inyong mga kamay ang kapangyarihan sa inyong kalusugan. Panghawakan ninyo ang inyong buhay ngayon at sama-sama
nating panatilihing malusog ang inyong puso at mga binti. Maraming salamat sa inyong oras at sana ay marami kayong natutunan. Kung sa tingin ninyo ay nakatulong ang ating talakayan, mangyaring pindutin po ninyo ang like button. Malaking tulong po iyan. Tandaan din na mag-subscribe at i-activate ang notification bell upang hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod pa nating pag-uusap. At higit sa lahat, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Anong mga natural na paraan ang ginagawa ninyo para mapanatili ang inyong kalusugan? Mangyaring ibahagi rin po ninyo ito sa inyong mga kapamilya at kaibigan. Ang kaalaman sa kalusugan ay isang regalong dapat ibahagi sa lahat. Hanggang sa muli, ako po si Dr. Miguel Santos, nagpapaalala na ang kalusugan ay kayamanan.